dako ng mundo. May migranteng Pilipino, nag-aalab ang puso. Sino ba naman ang masayang ang minamahal ay iwan, upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung makakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magandang gabi po and welcome to another evening of Radio Migrante on CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. This week, we're going to talk about the Trans-Pacific Partnership, or the TPP, with the Deputy Director of Ibon International, Amy Padilla. In the studio with me today is Sarah. Kumusta, Sarah? Kumusta? Mabuti. Kumusta lahat? Okay, so just quickly, because we're going to talk about it more later, the TPP, or the Trans-Pacific Partnership, is a 12-nation free trade and corporate rights agreement led by the United States and includes Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, and Vietnam. Thailand, the Philippines, and South Korea are interested in joining in the talks. So we'll talk about what the TPP is, what its impact is on the Philippines if she were to join, and it'll all be with Amy Padilla, who is with Ibon International. And Ibon International is a Southern not-for-profit, non-government organization that provides capacity building for grassroots organizations, social movements, NGOs, and advocates, especially in the global South. So let's talk about the news. Yes, news. Visas for temporary foreign workers set to expire on April 1st. Under Ottawa's 4-in, 4-out rule, the new wave of temporary foreign workers must leave on April 1st, which is April Fool's Day. The rule requires them to leave after a 4-year tenure and bans them for returning for another 4 years. Now, immigration officials are unable to provide statistics on the number of migrant workers due for removals as of April 1st due to time restraints. But advocacy groups estimate that there could be as many as 70,000 people whose time-limited work permits will expire this year. The imminent mass departure of these low-skilled workers employed in restaurants, farms, and factories is expected to create havoc for the migrant community and Canadian employers. Critics said the chances of these low-skilled migrant workers qualifying for permanent residency are next to zero, given the stringent language and education requirements. Now, related to this issue, let us play a recording of Migrante Canada's speech for this afternoon's action at 55 St. Clair East, Toronto, which is the Citizenship and Immigration Canada's headquarters. Stay to support our families back home. Shame! That's right. So today we're going to hear from a few amazing women. Hi everyone. Today, Migrante Canada, an alliance of 19 members organizations across Canada, joins the call to end the 4-in, 4 rule. Thousands of migrant workers from the global south who have been in Canada for the last 4 years are being forced to go back to their home countries after serving this country. Many of these workers have taken the chance of creating a better future for their families, only to be sent home due to the regulation introduced by Harper federal government, conservative government in 2011. A rule that imposes a 4-year limit for foreign nationals working in Canada. This will place many workers, many of whom are Filipinos, in even more vulnerable and precarious conditions. As
as a nation, have we not learned our lessons from the immigration horrors of the Chinese head tax? But Shame! Minister Alexander continues to ignore the call that migrant workers have made for decades. Our call is to remove the root cause of the vulnerability faced by caregivers and temporary foreign workers, remove their temporary status, give them permanent residence upon arrival. The of widespread joblessness in countries such as the Philippines to meet the caregiving needs of Canadian families in the absence of a national child care or home care program. At the same time, the Philippine government under the incompetent President Noynoy Aquino act as a broker for Filipino to work overseas to ease the ever-growing unemployment and underemployment in the Philippines. Stable social unrest and benefits from the $1 billion of annual remittances to keep the ailing economy afloat as part of its labor export policy. Migrante Canada supports the fight for rights and welfare of living caregivers, and therefore, Migrante Canada resolutes joins all migrant advocates in their unified call to the Canadian government for all temporary foreign workers, including living caregivers and their families, be granted permanent residence upon arrival. We call on the government to end the labor export policy and create decent jobs so Filipinos do not have to leave the country and work abroad. Status for all, Abante Emigrante, Palaban! Militante! Long live migrant workers of the world. And that was a recording made by Sarah, I think, at the rally this afternoon at Canadian Immigration, talking about the upcoming April Fool's Day for temporary foreign workers. So temporary foreign workers, of course, one of the most visible or invisibly visible of the precarious workers Canada has. But since we're here at York University, CHRY is at York University, let's talk about what's the strike that's happening here just very quickly. So a tentative settlement has been reached just today with York University and the union, QP 3903. It still has to be voted upon and ratified. But if it does, and most likely it will, it means classes will start up this week. And it was a success for the union. They got all three of their core demands, which basically means that the universities agreed to a tuition offset, which means that if tuition goes up past 2012 rates, that means there will be additional funding for all of the graduate students to offset those rates. The employer also agreed to make LGBTQ an employment equity group. This is the first university in Canada to do this. And the employers also agreed to increase summer funding from $1,750 to $3,000 for Unit 3 or graduate assistants and research assistants. So congratulations to QP 3903 for their potential victory. It still needs to be ratified, of course. And congratulations, of course, to the university for getting the school back up and running again. And I guess to end it off with, there is an anniversary being had in the Philippines today as well. Today, March 29th, is the 46th anniversary of the founding of the New People's Army, which is the revolutionary organization fighting an armed struggle against the Philippine government in the Philippines 46 years ago today. Right now, we're going to be listening to an interview with Amy Padilla, the Deputy Director of Ibon International. Tita Pet and other members of the collective joined Amy Padilla last night after her arrival to Toronto and put together this 30-minute interview for us all. Magandang gabi, Amy Padilla. Taga Ibon Foundation kayo, Ibon International. Ano ba yung kaibahan? Siguro hingan natin si Ate Ami na batiin muna ating mga tagapakinig sa Radyo Migrante. Salamat, Louie, Tita Pet. Magandang gabi sa ating mga
nakikinig ngayon. Ito ang una kong dalaw dito sa Toronto. Ang Ibon po ay matagal ng institusyon sa ating bansa. Mula pa 1978 ito, isinilang to nung panahon ng diktadurang Marcos bilang source ng mga alternative social and political issues. So kilala po ito sa atin na institusyon in terms of providing data support ng mga issues affecting the Philippines. Sa paglaki ng ibon, nanganak siya. Nanganak siya ang gawaing international niya ng panahon na yun ay pagtulong sa mga issue at pakikibaka ng Pilipinos. Pero nung nakita natin yung kahalagahan na yung ating mga nagagawa, ay pwede rin natin ibahagi dun sa mga ibang bansa na meron ding mga aping mamamayan. Kaya lumaki at meron tayong Ibon International. Sa Ibon International, ang aming gawain ay tumulong sa mga grassroots organizations, social movements, dun sa kanilang pagsasaliksik sa antas ng research, pag-build ng kanilang kakayanan na mas makipag-engage dun sa kanilang mga gobyerno, sa kanilang komunidad, at sa iba-ibang global processes. So, ang Ibon International po ay naka-headquarter sa Pilipinas, pero meron po tayong mga regional offices. So, nandun din po tayo sa Kenya, nandun din tayo sa Senegal para sa French-speaking. Meron din po tayong opisina sa La Paz, Bolivia, sa Latin America, at saka sa Brussels, Belgium. Ang diwa naman po nito ay nakikita natin yung international solidarity work. Ang salalayan naman niya ay makipagkapit-bisig dun sa mga bansa na kung saan nakakaranas din ng matinding atake ng globalisasyon, opresyon. Tulungan sila dun sa paglulunsad ng pakikibakang masa sa pamamagitan po ng research. So, yan po. Nabanggit mo Ate Ami na lang, na. Nabanggit mo Ate Ami yung globalisasyon. No? Ito bang kasi involved kayo sa research, no? Marami kayong datos. No, pag-usapan natin ngayong gabi yung Trans-Pacific Partnership, no? At mukhang ito ang bagong mukha ng globalisasyon sa Asia-Pasipiko. Particular. Pwede mo bang bigyan kami ng background o konting paliwanag kasi maraming secrets o lihim itong grupong ito, itong TPPA na tinatawag. Oo, tama ka dyan, Louie. Isang malaking hiwaga itong TPPA sa ating lahat. So, TPPA yung Trans-Pacific Partnership Agreement. To date, walang available na dokumento sa totoo. Talagang kahit kami na nasa trabaho ng pananaliksik, wala kaming ma-access na official documents. So, ang nakukuha natin, mga leaks sa iba-ibang website. Pero nakikita natin na isa siyang panibagong muka ng globalisasyon. So, kung maalala natin, noong 1980s, ito yung mga structural adjustment programs. So, ito yung muka ng mga kapitalistang bansa para harapin yung krisis nila. So, pumasok sila sa tatlo. So, ito yung polisiya ng deregulasyon, privatisasyon, tsaka liberalisasyon na tinakda nila sa mga developing countries nung panahon ng 80s. Nung pagtulak ng 90s, globalization naman, ito na yung World Trade Organization, yung General Agreements on Tariffs and Trade. But basically, ang idea ay ibukas ang mga merkado ng mga developing countries para sa pagpasok ng mga produkto at iba pang trade agreements mula dun sa mga mayayamang bansa tungo sa mahihirap na bansa. Ngayon, itong Trans-Pacific Partnership Agreement, siya yung matasabi nating parang third wave nung ganitong anyo ng, sa amin, parang monopoly capital yung term, parang basically ganun yung paraan nila para mas matindi yung pasok uli dun sa mga developing countries. So sa ngayon, ang alam nating datos, so ito ay isang multilateral na trade agreement na ninegotiate siya ng ilang bansa sa Asia at ilang kapitbahay sa Pacific. Pero ang matingkad, nandun yung mga malalaki. So, nandito, ang nangunguna dito ay ang Estados Unidos, nandyan ang Australia, New Zealand, Japan, Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam, Chile, at ang Canada, Mexico at Peru. So, ito yung nag-uusap. Wala tayo, wala pa, pero parang gusto sumali. Yun yung ating nakukuhang impormasyon. So,
Ang idea dito, ang ayon sa kanila, sa mga reports, para magkaroon daw ng quote-unquote seamless integration ang mga ekonomiya ng mga bansa na ito na involved. Pero kung susuriin natin, magkakaiba yan. Sama ang mayayaman, ang mga mahihirap na hindi pantay yung playing field. Ito na rin naman yung kritisismo natin nung panahon ng WTO nung 90s. At pinatunayan naman ng kasaysayan na matapos ibuo ang World Trade Organization, matindi yung pananalasa sa mga bansa, lalo sa Asia. So, nasa antas negosasyon itong Trans-Pacific Partnership Agreement na masusi rin naming inaaral sa Ibon International bilang tingin namin na isa siyang tratado na matindi yung magiging impact dun sa mga mamamayan, lalo mula sa mahihirap na bansa. Nabanggit mo, Ate Amy, dun sa itong napipintong pagsalingan ng Pilipinas dito sa TPP. Sabi mo, this will create a seamless trading. Sa usapin naman sa economic growth, particular dun sa employment, paano ito maapektuhan? Maapektuhan ba yung employment sa Pilipinas sa pagsali ng Pilipinas dito sa TPP? Ngayon, ang alam natin, tama ka, Jason, gusto sumama ng Pilipinas. Pero, ang sinasabi, may tumututol. Ang tumututol ay ang ilang bansa, pangunahin ng US dahil sa dahilang hindi pa daw handa. Ibig sabihin sa kalagayang ganyan na nakakapasok malaya yung mga transnational sa bansa natin, ay hindi pa daw malaya. So, kailangan baguhin ang konstitusyon. So, merong mga ilang nagtutulak ngayon ng charter change. So, pangunahin na dyan ng Speaker of the House para mas tanggalin yung mga quote-unquote natitirang economic provisions. So, ganun ang gusto nilang mangyari. Sa atin, malaking pangambayan dahil yung pagtanggal ng mga natitirang, sa atin, nominalist ang tawag sa amin, ganun. Kasi, wala naman tayong illusion na yung provision na nasa 1987 Constitution ay sapat. Pero at least kahit paano meron kang panghawakan na barrier dun sa full foreign ownership sa mga ganyang negosyo. Sa pagpasok sa TPPA, kung makapasok ang Pilipinas, nakikita natin yung matinding pananalasa lalo dun sa mga manggagawa dahil lalong titindi yung pagsasamantala, lalo na yung sahod, yung flexibilisasyon ng labor, contractualisasyon, yan na alam nating inanak yan ng globalisasyon. Sa ilalim ng ganitong klaseng tratado, mas titindi pa yung ganitong epekto sa mga manggagawa. So, inaasahan natin na yung sinasabing race to the bottom, na pababa ng pababa yung sahod, under this kind of agreement, makikita natin na halos bababa siya lalo at yung pagtanggal sa manggagawa lalong titindi. So, sa ngayon, yun na yung kinakaharap sa Pilipinas. Ang unemployment natin ay 11.2 million. So, isa to sa mga all-time high. So, kung papasok pa sa mga ganitong tratado, lalong malalagay sa alanganin yung already precarious situation ng ating mga manggagawa. Ami, pwede nating ibalik dun sa worldwide, yung pandaigdigang globalisasyon, ano? Sabi mo noon, meron tayong meron ang Ibon International sa Africa. Saan pang mga bansa? Meron po tayong tanggapan ng Ibon International sa Nairobi, Kenya. Para po ito sa Anglophone, yung English-speaking countries na hagip sa Africa. Tapos para po dun sa French-speaking, yung mga Francophones, meron po tayong tanggapan sa Senegal. Sa Dakar po ito. So, dito medyo strategic din yung pagpili natin ng mga bansa kasi dito yung may matagal na tayong mga alyadong organisasyon na nakikibaka rin at nagtutulak ng iba-ibang antas din ng pakikibaka ng mamamayan nila through trade agreements na makakasira sa mga ekonomiya nila. So sa mga bansang nabanggit mo at saka sa iba pa sigurong bansa kung saan meron silang tratado tungkol sa trade at kung ano with US at kung iba pang malalaking bansa. Ibig sabihin, yung impact ng globalization doon ay masama doon sa mga mamamayan ng bansang yun.
Siguro pwede mong paliwanag pa yun. Oo. Siguro dun sa mga bansa na yan, halimbawa sa Kenya, malayang-malaya yung pag-aari po ng lupa. So, meron dyan 100 lease, parang may ganun silang provision. So, malaya ang pasok ng mga dayuhang korporasyon. Lalo ang China, maraming lupa yan na ang tawag namin nila land grab dun sa maraming section ng Africa. Actually, yung buong maraming bahagi ng Africa binibili ng mga Saudi Arabia, ng China para dun sa mga lupa nila. Kasi yung mga bansa naman nila, about sa Saudi, wala namang agricultural lands. So, ang gagawin nila ay bibili sa mga bansa na yun sa Africa. Kaya yung mga pesante doon, mga maliliit na mamamayan, sila mismo walang lupaing masaka. So, yung dama rin ng impact ng neoliberal na globalisasyon, dama kahit hindi lang sa Pilipinas, kundi lahat ng mga mamamayan sa third world, so to speak. At kahit yung medyo abante na, kasi kung sa Africa, relatively parang big brother nila ang Kenya, dama din yung ganong klaseng hirap ng mga mamamayan. Nandun ako, 1 buwan ako nandun itong unang bahagi ng ating taon para dun sa opisina. Kita mo rin talaga yung contrast ng yaman at hirap, yung mga namamalimos, na mga karamihan doon sa kababaihan, nasa buong araw, nasa kalye, di nagtataka ko, anong ginagawa ng mga babae? Sabi ng mga tao doon, nag-aantayan na upahan sila para linisin yung bahay for the day, at yun yung food nila for their families. So, they can spend the day na walang kukuha, wala silang pagkain. So, ganun ka-start din yung kahirapan. Pero ang matindi sa rural, yun talaga, walang lupa. Mas matindi yung epekto. So, ikakabit ko dun sa huli mong sinabi tungkol sa kahirapan. Kasi apparently, ito daw TPPA ay magbibigay ng economic growth at eradication of poverty, no? Pero mukhang hindi totoo. Kasi dun sa iyong sinabing mga datos, hindi totoo. Yun yung una kong gusto sanang itanong. Pangalawa, ay kabit naman doon sa sinasabi ni Tito Ben ng issue ng TPPA, yung nilang Investor State Dispute Settlement, kung saan binibigyan ng karapatan ang mga multinationals pa na pwede nilang kasuhan. Yung halimbawa, kunyari, Pilipinas sa usapin ng minahan, kapag nag-strike yung mga manggagawa doon at nalugi itong multinational, sasabihin, kakasuhan nila itong Pilipinas, oy, nalulugi kami. Hindi namin nakuha yung target namin. Magpapail sila ng complaints sa isang independent international court. Pwede bang pakipaliwanag ito? Kasi isa rin ito sa mga issue na tinatalakay dyan sa TPPA. Sige, tama yan, Louie. Isang tampok na karakter nitong TPPA ay yung usapin ng ISDS, kung saan yun nga, merong kapangyarihan, saan ka nakakita? Ang mga transnational, nakasuhan ng inyong mga gobyerno. At syempre, ang mga gobyerno na to na loloob sa ganitong klaseng tratado, ay lalong aasahan mong sisikilin lalo ang karapatan ng mga manggagawa sa anyo ng mababang pasahod, inhumane working conditions, at yung concern din natin, yung plunder sa environment, lalo na yung mining, kasi isang flashpoint din yan, yung extractive industries. So, nakita naman natin sa atin, meron tayong, sa Pilipinas, yung Mining Act of 1995, na, sabi, uunlad, kita naman natin ngayon. Ang daming disasters na related sa foreign large-scale mining sa Pilipinas. In terms of job generation, hindi siya nagbunga as promised sa atin. So, sa ilalim nitong TPPA, isa sa concern din natin yung epekto niya sa kalikasan. At nakikita rin natin yung ating lokal na agrikultura at yung usapin ng food security, food sovereignty ay lalong malalagay sa peligro dahil sa ilalim nitong TPPA lalong bubukas yung mga ekonomiya, nakabukas na nga as it is. So ngayon ay lalong bubukas dun sa pagpasok ng mga murang agricultural products na tatabunan yung ating mga natural na produkto. Isa pa kasing tampok dyan, yung tinutulak din ng US yung intellectual property. May may weapon na siya through ISDS. So, isa pa yan yung pagkapit niya dun sa intellectual property kung saan lahat ng mga existing na research, kahit yung IT,
hahawakan nila mahigpit na IPR rules, kaya halimbawa sa usapin ng mga gamot, so mahihirapan ng pasok ng mga generic na medicines na mas mura, di hamak at mas affordable sa masa. So sa ilalim nito, ma-maintain o baka mas lalo pang tataas yung presyo ng gamot kasi may IPR so hindi ka pwedeng basta pumasok kasi panghahawakan ng US yung patent sa mga ganyang medisina. So matindi rin talaga yung impact niya. So sa dulo, ang adversely affected yung taong bibili ng gamot. So kung wala kang means ng bumili ng mahal na gamot, so magtitiis ka. Siguro ang isa kong pwede ring idagdag yung bakit sa Asia? Bakit? Kasi ba meron sa atin? Siguro, ano tayo? Anong meron sa Asia? So siguro ang sa aming pagsusuri, nakikita natin na ang US ay talagang undergoing isang malalim na depression at kailangan niyang tulungan yung sarili niya na makarecover. Pero yung pamamaraan niya ng pag-recover, quote-unquote, ay pagpasok ng mas matindi pa dun sa mga iba-ibang rehiyon. So, ngayon, ang Asia ay parang touted as the fastest growing region. Parang may ganun siyang looking towards Asia. So, sa aming pagsusuri yan, tinitignan na gusto ng pangunahin ng US, mas makapasok dito, pangunahin dahil dun sa labis na produkto niya. Kasi 2/3 ng agriculture exports ng US ay pumupunta sa Asia Pacific. Home siya sa 40% ng ating global population. So, in terms of market, China pa lang. Ang laki na niyan. So, kung meron kang labis na produkto, pasok. Ikatlo, parang tinatawag din nating workshop of the world. Ibig sabihin, lahat ng sweatshops, flexible labor, mababang pasahod, lahat ay matatagpuan sa Asia. So, pasok siya sa lahat ng kategorya mo kung gusto mong pumasok. Andito lahat yung elements na may merkado ka, mura ang paggawa, dun mo pwedeng itapon yung mga labis na produkto. So, strategic sa kanya yon na makapasok. Pero that's the economic part. Yung sa mas politiko-military aspect pa, nandun yung mas malaking threat ng China. Siyempre, hindi nila sasabihan. Wala kang makikitang pronouncement niya kahit nung dumalaw si Obama sa Pilipinas noong nakaraan. The China question was raised and he said, there's no with China. Patay mali. Wala lang. Pero yun, nakikita at isa pagsusuri namin na isang way din ng TPPA para i-counter yung emerging influence ng China sa region. Na alam naman natin na overtake na ng China ang US in terms of sa pinakamalaking ekonomiya sa bansa. Malaki ang utang ng US sa China na higit 1 trilyon. So meron talagang may kompetensyang sumusulpot dun sa dalawang higante. Bagamat hindi yan mag-head on. Ang labanan nila ay sa larangan ng trade, tas kanya-kanyang pagpapalakas ng kanilang mga military forces. Kaya ang Asia ang kanilang parang flashpoint kung paano. Sa ganyang kalagayan, yung ating bansa naman ay talagang mas polite term sa pagpapakatuta na gusto talagang sali. Una, gusto niya sumali sa TPPA. Pinagtutulakan niya na pwede siya doon kahit talagang lalong nakikita na natin yung matinding impact niya sa mamamayan, lalo sa manggagawa at magsasaka. Sa isang sitwasyon, gusto din niyang yung kiskisan sa China over Scarborough, Spratlys in the past. Maraming pronouncement noon si Pangulong Aquino na tulungan tayo ng US dito sa laban sa China at nag-threaten na mag-file ng kaso, ikasuhan ng gobyernong Chino sa ganyang mga disputes, pero hindi naman nagmaterialize yung support kahit nung dumalaw si Obama. So doon mo makikita yung paano din tinitignan ng pamahalang Aquino yung interest ng mamamayan. Nakabalangkas pa rin siya sa neo-colonial na mold kung saan humihingi ka pa ng rescue sa dati mong amo imbis na magtaguyod ka ng pambansang interest na nakahugis dun sa kung ano yung mas makakapagsilbi sa mamamayan. So, nasa ganong sitwasyon. So, yung US pivot to Asia, tingin namin ay isang paraan ng US para
makaharap dun sa krisis na kinakaharap ng sarili niyang ekonomiya sa pamamagitan ng mas malayang pagpasok ng mga transnational dun sa rehiyon, pababain pa yung sahod, syempre dun sa mamayan, plunder dun sa ating environment, especially yung mining and extractives industry. Syempre dito sa Canada, maraming mining companies na nag-ooperate lalo sa Mindanao sa ating bansa. So maraming karanasan na hindi maganda dun sa ating mamamayan. Ate Ami, you spoke earlier about the implications of opening up trade on the Philippine economy and on the workers. What can you say about any impacts on the youth of the country? So, for example, do you see a connection between the government's eagerness to participate in international trade and other policies like the restructuring of the education system to be more like the North American K-12 system? Yeah, the Philippine government is really intent on, riding on the coattails of the US in all its interest. So we think that education stands to suffer even greatly under this setup. For now, the push for the K-12, which is kinder to grade 12, they've been saying that the proponents of this program have been saying that it's a requirement as part of being part of the globalized world. But what we witness is really is the reverse, because we see that the basic issues confronting the Philippine educational system have remained unresolved. So we have too many underpaid teachers, few teachers, depleted classrooms, terrible, all sorts of things that should be basic are not there, and yet at the same time it's pushing to go through a program which would add 2 more years to the curriculum of the students, but do not provide the basics, as I've already mentioned. But what's more telling, at least for us, is the framework of why K-12 is being pushed in the first place. The idea is to develop graduates, high school graduates, who can serve the globalized community in terms of going into a job, service sector, which is not bad in itself, but the idea is to just for them to stop there and go into blue collar jobs, and then that's it. But there's to us this really is indicative of the kind of framework of the Philippine government in terms of allowing its citizens to go into a cheap labor force under the banner of globalization, instead of developing a core of young agriculturists, young engineers who would serve the country and use their education to help in developing policies that would help in industrializing the Philippines. So this is really a pipe dream for now. So it's really a terrible situation with the K-12 system, and we're really having a hard time because there's a 2-year gap now. So a lot of teachers will not have any job for 2 years. So this is also a raging issue now in the Philippines. And there have been some moves to file a case before the Supreme Court to stop the implementation. It's still a big issue right now, so the K-12 system. Dito naman sa usapin po ng mga migrante, particular sa relationship ng Canada at Philippines, dumadagsaw. Actually, marami nang napipintong mapapauwing mga Pilipino, mga migranteng Pilipino mula dito sa Canada pauwi sa Pilipinas. Baka po pwede nyo ipaliwanag naman, ano po ba yung sa usaping partnership ng Canada at Philippines, ano ba yung kinukuha naman ng Canada sa bansa natin sa Pilipinas? Nabanggit nyo yung mining act, ano po ba yung, kasi maraming Pilipinong pumupunta dito sa Canada eh. So kung pwede nyo maipaliwanag naman sa mga takabahinig, ano naman yung dinadayo ng Canada sa Pilipinas po? Siguro sa atin, matingkad yung usapin ng pagmimina, dahil nabanggit mo nga, Jason, hindi lang iilan yung mga malalaking Canadian companies na nasa bansa, pag-unlad, pag-generate ng mga gawain, pero sa aktual, nakita natin yung epekto niya dun sa pagwasak ng kalikasan, yung forcibly pagpapaalis ng mga indigenous peoples o katutubo, lalo sa Mindanao, sa Cordillera,
Karamihan naman ito mga magsasaka, mga mangingisda, kababaihan. So yung mga pinaka-vulnerable mong populasyon, sila talaga yung tinatamaan ng mga ganitong malalaking mina. Sa atin naman, hindi tayo parang blanket na ayaw ng tinututulan blanket ang mining. Ang sa atin yung foreign large-scale mining kung saan walang kapakinabangan na napupunta kapwa sa ekonomiya kasi nailalabas naman ito ng mga dayuhang kumpanya. Under the Mining Act, merong arrangement na pwede niyang full profit repatriation. So, napaka-minimal nung grants, if ever, na royalty payments na nakukuha ng pamahalaan ng Pilipinas kumpara dun sa nailalabas na profit ng mga dayuhang kumpanya. Kaya kung susumahin mo, ang nakikinabang talaga yung mga dayuhang mining company sa atin kaysa tayo. So dun nagkakaroon ng matagal ng issue at matagal ng tinutulak to ng ating mga mass organisasyon na tutulan talaga yung plunder ng ating environment. Kung ang tanong ay ano ang naging impact ng mga ganitong tratado sa ekonomiya ng Pilipinas, sa atin ngayon ang kalagayan natin higit 5,000 OFWs lumalabas ng bansa araw-araw. So sa tala natin nasa 5,201 araw-araw ay lumalabas ng bansa para maghanap ng trabaho. So kung umuunlad ng ekonomiya, bakit may mass exodus ng mga mamamayan? So ngayon sa tala natin meron 10.5 million overseas Filipinos. Oo, talagang kung sinasabi na umunlad dun pa lang hindi makikita mong hindi totoo Nako, pag nagka-TPPA, ibig sabihin, baka mas madoble. marami pa, kasi lalong bababa yung sahod So, lalabas talaga yung, yung mga mamamayan. Sa mga special economic zones, ang tala natin, merong 1.2 million employees, pero dito, bawal mag-union, matindi rin yung kinakaharap ng mga manggagawa. At ang isang tinutulak ngayon ng gobyerno, yung mga business process outsourcing. So, dyan, again, cheap labor na, na set up para yun yung job generation na gustong gawin ng ating gobyerno. Nananatili rin tayong source ng cheap raw materials. So, karamihan dito ay exported sa US. At yung ating merkado ay captive market tayo pag i-import ng mga intermediate tsaka producer goods for the service sector at nag-i-import tayo ng consumer goods. So, wala siyang sariling industriya. So, sa buong panahon na to na pumasok sa mga so-called free trade agreements na hindi naman malaya, kasi malaya mangangkam yung mga malalaki sa maliliit. Pero tayo, wala ang kalayaan So, deindustrialization. Wala talaga. So, yung murang paggawa, murang raw materials, captive ang merkado mo. So, sa aming pagsusuri, hindi siya nakatulong dun sa ating ekonomiya. In fact, ang tawag namin isang neocolonial na ekonomiya kung saan source siya ng murang paggawa, materyales, at ang mga merkado mo ay tali sa manufactured goods ng mga malalaking bansa. So, wala kang batayang industriya, wasak ang agrikultura mo dahil noon pa yan, lalong winasak yan ng SAPs tsaka globalization. So, wala kang heavy industry, binenta pa nga under the regulation, yung oil industry natin, wala na, 'di ba? So, talagang walang pundasyon para magkaroon ng pambansang industrialisasyon. Ang nakikita natin na napakasama ng epekto ng foreign trade at saka yung mga corporations na pumapasok sa atin. Bakit nagpipilit ang gobyerno ng Pilipinas na ang tanggapin itong agreement na to sa ngayon? Magandang tanong yan, Tita Pet, kasi yan din ang parang sinasabi rin, kahit sa amin, parang lahat na lang ayaw nyo, lahat na lang kinukontrahan nyo. Sa amin siguro yung definition ng pambansang industrialisasyon at pagtutulak ng interes ng mamamayan kapwa dun sa mismong anong klaseng kaunlaran at anong klaseng nationalist policy ang dapat meron yung ating bansa. Sa amin sa Ibon at Ibon International, mahalaga yung isang development agenda na nakakawing dun sa kung ano yung nasa interest ng karamihan. So, sa amin, susi yung malakas ang agrikultura mo. Meron kang
industriya ng bakal at iba pa na essential at langis. Lahat yan kung makita natin wala at wasak doon sa bansa natin. In fact, ang pinakamalaking export natin ay labor, yung mismong mamamayan. Yun pa lang makikita mong may problema na kasi nakakawing ang konsepto ng kaunlaran at isa sa framework ng gobyerno ay nasa anyo ng paglabas ng pinakamahalagang rekurso mo mamamayan. Imbis na manatili sila dito, talagang napipilitan lumabas dahil wala dun yung kondisyon para magtrabaho sila. Marami sa atin underemployed. Sa totoo lang, ang definition ngayon ng gobyerno, kung maghanap ka ng trabaho may trabaho ka ng 1 oras sa loob ng 1 linggo, employed ka. So, yung mga mahika sa statistika, matindi rin. Kaya, may magic din dyan. So, syempre, Kaya pala may panawagan na aus na. oo, totoo yan. Buti nabanggit mo yan, Louie, kasi sa atin ngayon, mainit na usapin yung Mama Sapano tragedy. So, alam naman natin dyan yung ikinamatay, hindi lang ng 44 SAF yung mga civilian, maraming civilian namatay. So, nasa 60 or 68 yan. So, maraming nagbuwis ng buhay sa isang operasyon na tingin namin, nung lumabas na yung mga report, ay may kamay ang US dito. It's a botched US operation na alam ng Malacanang kahit dinidiin pa si Peñas, yung head ng SAF, parang scapegoat. Pero obviously, nandun yung US hand. At kahit yung lumabas yung report ng Board of Inquiry, sinabi doon na merong 6 na tropang Amerikano na kasama nung retrieval. So, ba't nila alam agad? Meron ding ulat na pinlano siya sa isang private resort near the area ng operations na may mga US soldiers involved. So, yung kamay ng US malinaw na lumalabas dun dyan sa Mama Sapano tragedy. At bumabalik siya sa mukha ng gobyernong Aquino kasi yun, makita mo yung pananatiling pagsunod niya dun sa interest ng US. So, yun, kaugnay nun, siguro magpo-promote na. Magbanggit lang din ako kasi ngayong taon, so sa lahat ng mahabang listahan na yan sa gobyernong Aquino, yung usapin din ng paglabag sa karapatang pangtao. So, dagdag ko lang na yung sa tala ng karapatan na siyang pinakamalaking human rights organization sa bansa natin. Malaki yung tala ng mga namatay. So, meron tayong 229 na biktima ng extrajudicial killings. 700 tao ang arrested at detained. Ito, sa period na to. At marami ding disappeared. So, ito yung pinakamasaklap. Basta na lang nawawala. So, tingin namin mahaba yung tala ng paglabag ng karapatang pangtao ng gobyernong Aquino sa iba-ibang aspeto, sa ekonomiya, sa basic human, civil and political rights at iba pang anyo. Nandyan din yung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement na biglang binulaga na lang sa atin na tapos na. Lalong nagli-legitimize ng pagbabase ng mga tropang Amerikano sa bansa. Tingin namin ito ay patong-patong na listahan kung kaya't kasama ang Ibon International sa co-convener sa isang International People's Tribunal na isang korte to ng mamamayan para ihanay yung lahat ng paglabag ng gobyernong Aquino, US Aquino regime kasi tingin namin ay hindi to ginagawa on its own ng gobyernong Aquino kundi dahil sa patuloy na pagsunod niya sa interes ng US. So, tala ito ng parang Aquino-Obama regimes na paglabag sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Ito ay gaganapin sa Hulyo sa Washington DC para sa gitna dun mismo sa ng US. So ito ay ang working dates ay July 16 to 18 sa Washington DC at bubuuin ito ng mga 12 jurors na internationally recognized na mga independent na juries na may familiarization sa mga ganitong klaseng proseso. Sa amin tingin na mahalagang suportahan yung mga ganitong inisyatiba para maitaas yung antas ng kaalaman ng mga tao, lalo na yung mga migranting Pilipino na ang nababalitaan na lang sa atin si Manny Pacquiao o may baha, Yolanda, yan. So, pero yung iba pang, yung kabuuan, mahaba na yung listahan ni Pangulong Aquino, kasama din diyan, nabanggit ko yung Yolanda, mahaba na yung listahan niya, yung pagpapabaya dun sa ating mga kapatid na biktima ng Yolanda.
Siguro bilang panghuli, meron yatang gagawing forum, ano? So, pwede mo silang imbitahin at kung pwede ka rin magbigay ng huling mensahe para sa ating mga tagapakinig. Salamat, Louie. Merong nakatakdang forum nitong Martes, March 31, 6:30 sa Metro Hall. So, ako'y inimbitahan ng ating mga organisasyon na magbahagi tungkol sa TPP at siguro yung mga updates kung ano na nangyayari sa ating bansa. So, inaanyayahan natin yung ating mga nakikinig. Kung may panahon kayo, sana makadaan kayo para magkaroon tayo ng mas interaksyon, makapagbalitaan sa kung ano nangyayari sa ating bansa. At mahalaga ang inyong pakikibahagi, pakikisangkot sa mga nangyayari sa ating bansa. Lalo sa amin, sa Ibon International, ang gawain namin ay tumulong dun sa usapin ng international solidarity. O, hindi lang naman to parang nag-abot ako ng delata pag nabiktime. Sa amin, suportang konkreto, pakikiisa dun sa pakikibakan ng ating mga kapatid sa Pilipinas. At naniniwala naman kami, bagamat yung ating mga kapatid na migrante ay naninirahan sa ibang bansa, yung pagmamahal sa bansa at sa mamamayan ay hindi nawawala. Kaya yung pagbubuo ng mahigpit na ugnayan ng mga aping mamamayan sa amin ay mahalaga at doon kami tumutulong. Okay. Mabuhay kayo sa Ibon Foundation International at bigyan natin ng isang bagsak si Ate Ami. Maraming salamat po. Salamat. And we're back. Salamat pala sa mga interviewer natin na si Tita Pet, Kuya Louie, Jason at si Leslie. Maraming salamat sa inyo. And ito po yung synthesis natin for tonight, yung Trans-Pacific Partnership. Ang bagong pakana ng US na magtayo ng TTP na partnership nito na at ng 12 iba pang matatag na ekonomiya sa Asia-Pasipiko ay hindi lamang hudyat na pagpalawak ng saklaw na at impluwensya ng Amerika sa pandaigdigang pamilihan. Hudyat din ito ng pagbubukas sa mas malawak pang pagsasamantalang pampolitikal at pang-ekonomiya sa mga bansang ASEANO. At lahat ng ito'y nakabatay sa kagustuhan ng US. Ito ay isang dagdag na buntot ng globalisasyon sa nasiyang magluluklok ng isang malawak na imperialistang pandarambong. Sa imbulog ng globalisasyon, nakita na natin na lalo pang naging mas malaya ang daloy ng mga kalakal, serbisyo, teknolohiya, kapital at tulad ng alam natin kabilang na ang pagdaloy ng lakas paggawa ng mga taong biktima sa sapilitang migrasyon. Ang papel ng sinasabing pamilihang malaya o free market ay ang patuloy na pagbaklas ng mga bakod ng pambansang patakaran sa pamilihan. Ang pagbaklas ng mga ito ay pagbaklas din sa mga sariling soberenya ng mga bansa. Ang pag-ayon sa paggigiit ng TTP ay lalo pang mas magpaigting na mas malawak na pagsasamantala. Gagamitin muli ng US ang kanyang impluwensya upang isulong ang kanyang interes na pampolitikal at pang-ekonomiya. Malinaw na ang batayan ito ay ang neoliberalismong patakaran ayon sa dikta ng US sa global na kapitalismo. Isang yugto ng liberasasyon at kasama ang deregulasyon at privatisasyon bilang mga sangkap ng malayang kapitalismong pamilihan na may perspektibang neoliberal. Tinatayag ng 40% ng GDP sa buong mundo ang nakataya sa pagpapatupad ng TTP. Ang kasunduang ito ay walang ipinag-iba sa FTA, Free Trade Agreements, na nalikha na sa pagitan ng mga imperialistang bansa ay magbubukas pang lalo upang umano'y makalikha ng mas maunlad na estableng ekonomiya lalo na sa Asia-Pasipiko. Ang problema ng ganitong patakaran ay simple. Ang maliit na bansa na may maliit na ekonomiya ay paniguradong kawawa kung itatapat sa mga mas maunlad na bansa kasali kagaya ng Amerika, Japan at Canada. Sa kalusugan ng TTP, sa kasunduan ng TTP, binaklas ng mga pambansang patakaran sa
pangalakal tariffs on, which is a tariffs on trade ng mga bansang Asyano at manapay binigyan ng panang proteksyon ng mga multinasyonal na kumpanya sa pamamagitan ng pagtatayo ng ISDS, International Settlement Dispute Security. Ibig sabihin lang nito kapag may multinasyonal na itong kararanas ng mga pagkalugi dahilan sa balakid na dulot ng patakarang alinmang bansa, maari nilang kasuhan ng alinmang bansang partner sa TTP, tulong ng isang internasyonal sa korte. Natapos ang planong pagsali ng Pilipinas na sa TTP ay lamang magpapaigting sa mga paglaban sa karapatang pantao, lalo pang magpapatindi ang karahasang picket line ng pandarambog sa kalikasan at ng pagpapatupad ng mga batas na pagmimina sa pabor ng dayuhang puhunan. Sumakatawid ang TTP ay magreresulta lamang sa pagtindi ng kahirapan sa malawak na bilang ng mamamayan sa Pilipinas at ang iba pang bansang Asyano. Tapos, that is our synthesis. Up next will be our Pulso ng Brigante. Harper, go away! We're here to stay! Harper, go away! The second announcement from Immigration Canada that it would deport temporary foreign workers who have worked for 4 years in Canada but who failed to acquire permanent residency brought up widespread protests. Their deportation is made even more cruel by the fact that they can be eligible to return to Canada only if they stay in their countries of origin for 4 years. At naman ng mga tao dito, they spend how many years para maging maayos ang kalagayan nila dito sa Canada. Ibig sabihin, they have proven their worth na magstay dito. At tingin ko na it's about time, nabigyan sila talaga ng chance na makapagstay. At lahat naman tayong Pilipino, hardworking tayo, di ba? At saka ang mga manggagaw na i-prove nila ang kanilang sarili sa pagpunta dito, naging maayos ang kanilang trabaho, hindi sila naging pabigat sa gobyerno. Ay, bigyan naman natin ng pagkakataong manirahan ng matiwasay at tahimik dito sa Canada. You know, they work so hard. Di ba? Bakit i-deport mo? Wala ba silang konsyensya? Wala ba silang pamilya din na ilagay nila yung sarili na doon sa i-deport nila? Siguro doon lang mararamdaman nila bakit pinaglalaban natin na hindi sila ma-deport. We cannot do the work we do without any kind of security. And this is the thing I think across the board that we want to ensure people are aware of, right? That we are fighting for job security. Employment precarity is a pervasive issue, right? And as much as we are coming from different circumstances, some people, teachers, students, migrant workers, temporary foreign workers, facing employment precarity is an issue that I think we need to come together on and build a strategy that enables the government to really see, the Canadian federal government to really see that this issue needs to be addressed now. They qualify for it. They work hard for here. They work hard to be here. If they did not commit crime or anything or any of that sort, they just here to be here. It's going to be harder and harder for people to stay, and it's a door closing. So it's a real big reason to organize and actually lobby the government around what's going on right now and ask them to actually respond to what's happening, because they can't just ignore more than 40,000 people that are being sent back. It's women as resources, and when the government's done with them after a period, they just want to send them back and not take care of people. And I think it's a grave injustice to have someone come here and work for 4 years and tell them to go. Their time's up. Then they're allowed to come back for I guess another 4 years. At least that's the way I understood the law to be. But if you come here to work, like they say, if you're good enough to work here, you're good enough to live here and stay here. I think these mass... And so we're going to go to announcements now. It's because we're coming near the end of the show. So thank you again for everyone who helped put together the Pulso ng Migrante segment and to everyone that helped put together the interview. So
our announcements. We have a couple today. So this week, on Tuesday, if you're interested in hearing more from Amy Padilla, Deputy Director from Ibon International, she's going to be giving an English language presentation called What's Wrong with Partnership? An Asian Perspective on the Trans-Pacific Partnership. That will be at the Ontario Public Service Employees Union Membership Centre, which is at 31 Wellesley Street East. It's basically Wellesley and Yonge Street, so right near the Wellesley subway station. It's at 6:30 p.m. this coming Tuesday, 6:30 p.m. And if you want to help us out at Radio Migrante, you can email us at radmig105.5fm at gmail.com, or you can call 647-281-0652. And up next is Roy Green and Odyssey. Thanks again for listening to Radio Migrante. We'll see you next week. Have a good week. Good night. It weakens the workers' struggle, and it's too easy. About that base building. I'm all about that base building. I'm all about that base. Yeah, it's pretty clear that a change is due, but we will make it, and I will join with you. 'Cause when we organize face to face, we see all the right women in all the right places. I see the teachers working round the clock. We know that they're mistreated. Come on now, make it stop. If you love Gabriella, just raise them up. 'Cause every inch of you is agile from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me that women hold half the sky. She says Maria Clara was foolish to be so shy. So foolish. No, we won't get no justice if we are just standing by. So we put up our fists as we get organized. Because you know I'm all about that base building. I'm all about that base building. I'm all about that base building. I'm all about that base. Militant.